Hello guys, so dental check-up na nga pala to ni Uno. So every 3 months kasi talaga yung kanyang check-up. And ito naman po ay napaaga, dapat August 5 pa kami. Kasi yung August 5 kasi alis na namin yung papuntang Singapore. Kaya nag-request ako na pwede bang agahan. So ayan, napaaga ang aming check-up. At excited naman siya kasi tagal-tagal na rin niyang hindi nakabalik. Kasi 3 months pa. So yan, so pagbalik namin ng Pilipinas, babalik ulit kami dito for another check-up. Kasi kailangan na palang pastahan yung kanyang ipin. So nakakatawa kasi ang laki na rin ng improvement ni Uno at sumusunod na siya talaga sa doktor niya. At dito sa pediatric dentistry, marami na rin siyang naghawak sa kanya ng mga dentist. At nakakatawa kasi malaking bagay yun dahil at least natututo yung mga bata na makisalamuha, kumbaga hindi siya routinized na isang tao lang yung kaya humawak sa kanya, nasa-socialize siya sa ibang tao. So yan, tumuntawa siya dahil sobrang saya nga ni Uno at nang aasar pa nga siya. So yan, hinuhugot pa niya yung kanyang bib doon sa kanyang damit. So, buti na lang niya si Ate Ishi niya at nakasunod siya. So yan, sobrang saya po ni Uno. So after nga malinisan, tinuturo nga ni Ishi kay Uno kung saan ba yung pinalinis sa kanya, tapos naturo niya ipin niya. So yan, waiting na lang sila sa feedback ng doktora para sa ganon, mamaya aalis na rin sila. At syempre di naman pa pwedeng hindi sila kakain. Kasi bawat alis po namin, yun po talaga tong nang may pagkain kami para kay Uno. So yan, sobrang excited na niya ni Uno. Nakakatawa lang kasi laki na rin po talaga na pinagbago niya from behavior, naging masaya. Actually, may mga tantrums pa rin naman po siya, may mga meltdown. Pero so far, na-handle na siya. Hindi na tulad dati na nahihirapan kami bakit siya nagwawala or what. At least ngayon po, na-visualize na namin kung ano yung mga pwede namin gawin at agapan ba yung mga solusyonan yung mga problema na kung ba siya nagtatantrums. Sobra po siya natatakot kasi umuusap pa daw po yung pagkain niya kaya di siya lumalapit na sa table niya. And on the way naman po kami papuntang Bataan, sa Bangalanga, Bataan. So doon kami mag-overnight kasi meron pong gagawin si Papa doon. So dumiretso na kami, meron po kasi pinuntahan si Papa na kaya nalate na kami ng pagpunta ng Balangan yan. So, sobrang excited na naman ni Uno sa another day, another lahat na naman. So, nakakabawas talaga siya ng stress yung mga view na nakikita niya sa paligid at meron po siyang tawag yan, anxiety ba? Kumbaga parang ayaw niya nakukulog lang sa isang lugar. Kasi po nag-e-explore po ng mga bagay-bagay. Pagkarating nga namin ng Balangan, nagpad lang kami ng damit
At pumunta muna kami ng Pure Gold kasi may kulang pa pala kami sangkap na sa lulutuin ni Mama. So, dito na muna kami lalakad sa area ng Balanga, which is nandiyan po sa side yung kanilang simbahan. Yan. So, napakaganda po at napakalinis po dito sa Balanga. Grabe po din ang kumbaga yung simoy ng hangin pag probinsya po talaga. Kaya totoo naman po kami kasi hindi naman po ganun kainit at di naman din po maulan dito ng panahon na nagpunta kami. Kaya sobrang maayos. Ito naman po nung nakabili na namin yung dapat namin bilhin, pabalik na nga po kami. So ito yung plaza nila sa Balanga. Sobrang laki, sobrang ganda. Matagal na rin po kami nakakapunta dito kaya parang kaya sabihin natin nakikita namin the before, parang na-amaze pa rin naman po kami. So, yun po yung hotel. Ito naman po, nung time na may pinili naman muna kami, papunta naman kami ng SM. Kasi may hinahanap kami lulutuin ni Mama na wala kami nakita doon sa pinuntahan namin. So, kailangan pa namin dumayo muna sa SM. So, after nga ng Saturday, ito na po ay Sunday. So, biyahin naman ako kami pabalik na po ng Manila. So, kumakain na muna si Uno. So, yung kinakain po yung napakakilalang restaurant po dito sa Balanga. Yun yung Bineri. So, sobrang sarap po ng mga pagkain nila, lalo yung mga pastries and cakes nila. So, yun. So, nag-stop over muna kami dito sa NLEX ng Shell ata to or Petron. Pero para umihi si Mama at mayroon din po kung gagawin kasi itong si Uno gaya daw ng McDo. So, ayan po, may bit-bit siya ng McDo. Pero sabi namin, doon na lang sa biyahe namin kainin. So, another day na naman po ito. Sunday po ito. Sunday naman po namin muna si Papa. Dapat muna pupunta kami ng SM pero nalaman namin na maaga pala uwi ni Papa sa Palawan. So, punta muna po kami ng airport para sunduin siya. So, si Ishi yung nagdadrive, ina-assist lang siya ni Mama. So, after nga ako namin masundo si Papa sa airport, namiresyo na kami ng SM. Hindi naman namin alam na 3 days sit pala ito sa SM North. Kaya medyo maraming tao. So, nagtatanong kami kung saan kami kakain kasi wala pa rin kami lunch netong time na to. At nung nag-iisip kami kung saan kami kakain, pero nag-end up kami sa Greenwich kasi si Uno yung nagyaya. Dapat doon kami sa Kenny Rogers. Pero si Uno nagyaya sa'yo doon ng Greenwich. So, doon kami. So, waiting na lang kami sa food para sa aming kakainin at sobrang excited na ni Uno. So, another day. So, yung jacket ni Uno, yan yung suot niya ng isang araw. Pinasuot ko lang ulit dahil sayang naman, hindi pa naman gano'n nadamihan. So, kumain muna kami dito sa isang noodle house. Dahil sobrang tindi ng ulan at bagyo, kaya parang naisipan namin ni Mama humigop ng sabaw. Another day, so after namin ihatid si Ishi sa Intramuros, diretso naman kami ng Laguna. So dito kami sa Manila, at sobrang tindi pa rin talaga ng ulan. Buti na lang wala masyado kami baha dahil naayos naman na itong Manila. So nakakatawa lang kasi talaga pag mayroon talaga maayos na mumuno, maayos din ang kalsada. So ito kami
ito kami sa church at sobrang tuwang-tuwa si Uno sa music talaga ng praise and worship. Kaya talagang napapaindak po talaga siya sa sayaw. Yan po, tuwang-tuwa po siya. Nandito na rin po kami sa SM. So, bibili lang kami at kakain and after yun, uwi na rin po kami. Thank you guys for watching. Bye!